Sinasabing noong unang panahon ay mababang mababa pa ang langit at walang buwan at mga bituin. Bakit kaya tumaas ang langit? Saan kaya nagmula ang buwan at mga bituin sa langit? Malalaman natin sa alamat na ito ang mga sagot. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, sa isang maliit na kubo ay naninirahan si Estrella at ang kanyang pamilya. Si Estrella ay may pag-aari na isang suklay na ginto at kwintas na may butil-butil na ginto. Walang araw na nagdaan na hindi niya pinagmamasdan ang kanyang suklay at kwintas. At habang suot ang mga ito, ay nananalamin siya sa tubig at tinitingnan niya ang kanyang karektan. Isang araw, Hoy Estrella, magbayo ka nga ng palay. Opo. Estrella, kumilos ka na nga. Wala pa tayong bigas na isasaing. Opo. Sandali na lang po. Estrella! Ang sabi ko, magbayo ka ng palay. Bilisan mo! tumindig si Estrella at pumunta siya sa lusong ng palay. Kinuha ang bayo. Sa pagmamadali niya ay hindi niya na naalis ang kanyang suklay at kwintas. Batid niyang kapag malakas na ang boses ng kanyang ina, ay galit na ito at dapat ay kumilos na siyang kaagad. Nagbayo siya na nagbayo ng palay. Ilang saglit lamang ay pinagpawisan siyang kaagad. Nako, pinagpapawisan ako at nababasa ang aking kwintas. Hinubad niya ang kwintas, tinanggal ang suklay at isinabit ang mga ito sa langit na noon ay mababang mababa at naaabot lamang. Samantalang siya ay nagbabayo, ay tinitingnan niya ang suklay at kwintas. Ang ganda talaga ng aking suklay at kwintas. Pagkatapos kong magbayo ay susuotin ko talaga ito. Sa kagustuhang matapos kaagad sa kanyang ginagawa ay binilisan niya ang pagbabayo ng palay upang maisuot na ulit ang suklay at kwintas. Tumaas ng tumaas ang pagbuhat niya ng bayo at dumalas ng dumalas ang pagbagsak nito sa lusong. Hindi niya napapansin na tinatamaan na pala ng bayo ang langit. At sa bawat pagtama ng bayo sa langit ay tumataas ito. Nasa palay ang kanyang atensyon. Tinitingnan niya kung malapit na siyang matapos upang maisuot na niya ang kanyang suklay at kwintas. Na mapansin ni Estrella ang nangyayari ay napakataas na ng langit. Hindi na nakuha ni Estrella ang kanyang gintong suklay at kwintas na isinabit niya sa langit. Tumaas pa ng tumaas ang langit. Napakaganda ngayon ng aking gintong suklay at ang kinang ng mga gintong butil ng aking kwintas. Nakita niya ang kanyang gintong suklay na tila nagbibigay liwanag sa dilim ng gabi na tinatawag nating kasalukuyang buwan. Ang kanyang kwintas ay nagkahiwa-hiwalay, kumukuti-kutitap ang kinang ng mga gintong butil sa kalangitan na tinatawag naman natin sa kasalukuyang panahon na mga bituin. Sa lahat ng pinapahalagahan natin, bagay man o hindi, ay maaari ding lumipas. Katulad na lamang sa alamat ng buwan at mga bituin. Ngunit sa paglipas ng mga mahalagang bagay na ito, katulad na lamang sa pagkawala ng suklay at kwintas ni Estrella, ay magbibigay saya at pakinabang sa ibang tao. Kaya kaibigan, huwag kang mangamba. Lahat ng bagay ay may rason.